for this coming 2024 naman na MMFF? Siguro yung mga lessons na natutunan natin na medyo sa aming palagay, medyo iba yung demographics noong mga nanonood. Yung mga pelikula po kasi natin, wala masyadong pambata. So nakita po natin na mas nasa higher class yung mga. Pero ang kagandahan po noon, sila po yung nakapanood ng tatlong pelikula. Kasi makikita niyo sa social media yung mga comments na, uy, ganito na karami na panood ko, nakadalawa na ako, nakatagyo na ako. Yung iba as many as 5 na panood. So, sila po yung may pambayad na sa sine, pambili ng ticket. At makikita po natin yung mga nakapost po ng mga pila. Makikita po natin yung mga kabataan, mag-asawa, yung mga ganun po. Wala masyadong bata. So, ibig sabihin po, may market din po for that kind of moviegoers. Siguro po, ang ano namin is para mas maging successful ito. Aside from that market segment, mas maganda rin po na makasama pa rin yung pong family. Magkaroon tayo ng pelikula na pampamilya para mas lumaki pa po yung sales. Siguro isa din po sa aming natutunan yung kung di ba po tayo bawal po yung magsisingit ka sa middle lane. Kung movie A ang palabas dito sa movie nito, bawal palitan in the middle. Pero ito po, this time, pinayagan namin na sa gabi, after nung regular showing, pinayagan po namin na mag-extend. Yes, yung mga midnight screening. Pero pinayagan din po namin na ibang movie ang ipalabas. So, yan po ay nakatulong, especially doon sa mga movies na may demand, na makater yung moviegoers without removing yung originally nakaschedule doon sa theater na yun. So, masasabi namin walang first day, last day na mga pelikula at wala pong nasiro. All throughout the festival period, wala pong pelikula na makakapagsabi na wala na silang sila. Maaaring limited, pero hindi completely nawala. So, yan po yung mga pwede pang i-innovate, mas pagandahin yung mga policies na gano'n, na I think will help contribute doon sa mas maging successful ito in 2020. Will you consider po yung sabi kasi nila na parang effective, nakita niyo ba yung effectivity nga daw na kapag mga sikat talaga or may mga names talaga yung mga lead stars ng mga movies na may mga pinakaso. And then second, mas nag-work out po ba yung 10 movies than before na 6 or 8 movies lang? Well, yung kung kasing big names na included doon sa movie, call po yan kasi ng producers. Pero hindi naman po natin masasabi na yun lang yung factor sa pagiging successful. Like yung naging best picture natin na Firefly, hindi naman po natin masasabi na sobrang big stars noong pelikula, Singwit kong Bursa. Di ba po? Pero just the same, kumita naman sila at naging successful naman po sila. Factor din po siguro yun, pero hindi ibig sabihin na or guarantee ng success. Nasa kalidad pa rin po ng pelikula.